What's up mga masters, mga bro, welcome back ulit dito sa ating channel na Electronics TV. So for today's video, may gagawin tayo isang Hisense 32 inches. Ang problema nito, nawawala yung display minsan, tapos minsan nagdi-display, tapos pagka nagka-display naman siya, flickering o kaya pangit yung display. So ngayon, titingnan natin, power on lang natin, nakasaksak na yan. So power on. So, ayan, umilaw yung backlight niya. Tapos tingnan natin yung display. So, ayan, iba yung kulay. Mapapansin nyo, iba yung kulay. Ayan, nag-iba yung kulay. So, nagpi-flicker siya. Ayan. Tapos, yan yung problema niya. Ganyan siya. So, bunutin natin. Ayusin na. Ayan yung ayusin natin. Actually, ito, binuksan ko na to. Ayan, nakabukas na yan. So, check natin. Papakita ko sa inyo kung anong naging problema nito. So, nakita ko na yung salarin dito, kaya bibidyohan na lang natin para kung sakali may ma-aware kayong may ma-aware na maka-encounter kayo ng ganitong problema. So, ma-aware na kayo sa ganitong unit. So, lalo na pag ganitong panel yung ginamit. So, panel problem yung ire-repair natin ngayon. So yan yung panel niya. Ito, single cuff siya. Pero may side cuff to. Ilang beses na rin ako nakapagbukas ng ganitong panel. So may side cuff to. Kaya posibleng dun tayo mag troubleshoot. So before that, gagawin muna natin dito. Actually, na-check ko na to. Na-check ko na tong top board nito. Tapos yung DC-DC dito, okay naman, walang problema. So malamang dun tayo sa side cuff magto-troubleshoot nito. So hindi ko pa binaklas yung side cuff, babaklasin pa natin. So dito, ayan, yung mga supply ng Bcom okay naman. Tapos OE niya, STBP, STBR, so okay siya, meron siya. Tapos yung BGL niya okay rin, meron. So di na ako nagduda sa top board dito. So sa ganung problema, napapansin ko lagi, lalo na pag sa may side cuff ay missing voltage. So yun yung titingnan natin ngayon. Tapos check natin. So bubuksan ko muna to mga bro. Ayan. Tatanggalin muna natin tong frame niya para ma-expose natin yung side cuff niya. So ayan, position na natin yung cellphone natin, yung camera. So ayan, ito lang. So ayan. So tatanggalin muna natin tong frame bago natin i-troubleshoot dito para makita natin yung side cuff. So ayan mga masters, mga bro, yan yung na-expose natin yung side cuff niya. Yan. Ayan yung side cuff niya sa dalawa, tatlo. Ayan, natanggal pa tong isa. So yan yung side cuff niya, ayan yung number niya. Tayo dumikit, teka lang. So
So, ayan yung number niya, B. Hindi makita masyado yun. Pero may data na ako nito, C562 B697. So yan yung yan yung side cup niya. So yan tatanggalin natin yung yung data nito, titingnan natin, tapos tatanggalin natin yung layering na plastic na insulated na plastic dyan sa mga bilog-bilog na yan para ma-expose natin yung test point nya. So BGH, BGL, yung dito, yung mga titingnan natin kung nakakarating ba dito dyan sa side cuff nya yung mga voltage dito. Ayan, yung mga voltage na galing sa DC-DC tsaka level shifter nya. Yung sa BGH, yan, BGH, BGL, ano pa ba? Yung Bcom, STBP, STBR, yan. Titingnan muna natin yung data nito. Yan. Yung OE, 3.3. STB1, STBR, yan. Yan yung kailangan nating hanapin, pati yung BGH at BGL na yan. So na-check ko na naman to kanina, so di ko na ulitin, hindi na natin ulitin to. Sigurado naman tayong meron dyan, may mga supply dyan, so kompleto. So dito tayo magpo-focus ngayon, yan, sa tatlong side cuff na to. So yan. So kiskisin ko muna mga bro, para ma-expose natin. So ayan mga masters, ayan, na na-expose na natin yung mga na-expose na natin yung mga test point nya. So gagawin natin dito, i-tester natin kung meron bang mga supply yan. Ipa-flash ko lang sa screen yung data ng data ng side cup na to para masundan nyo yung test point natin. So ayan, saksak natin to. Saksak natin. Ito lang muna yung tatanggal, natin. Ito lang muna yung tinanggalan natin ng insulation para makita natin. So ayan, power on lang natin. So ayan, nag-on na siya. Ayan, nag-display pero iba yung kulay. Ayan, nag-iba yung kulay. So check natin to. Ito yung BGL nya. Yan, nagpi-flicker siya. Ito yung BGL nya. Ano ba to? Walang tagahawak ng camera. So
So ito yung BGH nya. Tapos BGL nya. So ayan, BGL, BGH. Magkatabi sila yan. Tapos ito yung OE nya. So ayan, 3.3 sa OE nya. Tapos dito STBP. So 1.3. So 1.3 yan, nagro-rolling siya. Tapos dito sa 1.6 din. Ito. So nakalagay sa data, so wala. Point something lang to 0.7. So ayan, pansinin nyo mga bro, ayan. Ayan, nagpi-freeze na yung display nya. Tapos hawakan natin dito. Ito. Ayan. Pag yan pag ginanyan ko siya ng tester, ayan. Ayan, nagkaka-display siya kaso nagro-rolling naman yung display. So ayan So wala tayong problema dito sa BGH saka BGL kasi nagkaka-display siya. So ibig sabihin yung problema natin dito is yung signal. So kasi kahit kamay natin, ayan ayan, hindi natin hinawakan, walang nakahawak, walang nakadampi doon. So ayan, freezing siya, nawawala yung display. So kahit kamay natin, ayan kahit kamay natin, ganyanin natin, parang grounded siya. So ibig sabihin nito, signal yung problema nito. So kasi yung pag nagkakaroon siya ng pulse, yan, pag hinawakan natin, ayan, ganyan natin yung kamay kahit na tester, ayan yan pero dito hindi naman, yan, dito hindi dito lang talaga Sukatin natin ulit yung BGH nya para ma-sure natin kung okay ba talaga to. So ayan yung BGH nya pero walang display. Ayan, nagfi-freeze siya tapos nawawala pag nilagay ko sa yan iba talaga yung display nya. So dito sa BGL yan, negative 6.3. So normal yung BGL nya. So ayan, meron din pag nilagay ko yung tester dito, ayan, meron display kaso freezing. Yan, pag tinanggal natin, ayan. So try natin sa signal. Pero sa OA naman, kung ito yung problema natin, itong 3.3 na to sa OA, ayan, normal naman siya. Ayan. So ayan, normal naman yung 3.3 ng OA nya. Ayan. Yung display lang talaga nagkakaroon ng distortion. So ayan pag tinanggal natin, ayan, mag-freeze na siya. So pag hinawakan ulit natin, ayan, meron. Ayan, pag hinawakan natin. So gagawin natin dito mga master, magja-jump na lang tayo kung anong linya dito, ano yung nawawala. So sa data naman, sa data ng side cup natin, so ito yung ito yung may data lang dito ito yung STBP. So siya yung responsible ng signal na hindi voltahe yung pumapasok dito, kaya signal to. Mas maganda sana kung may scope tayo para mas may pakita natin ng maayos dito. So wala tayong scope ngayon. So gagawin natin, magja-jump na lang tayo dito. Ito yung STBP nya. Yan yung STBP nya. So magja-jump tayo dito sa output. Yan.
So ito yung STBP sa top board. Yan. So dito sa top board na yan, ano ba to? Yan. So ayan. So ito yung yan. Ito yung STBR. Ito yung CPB. Yung test point na yan. Ito yung STB1. Tsaka ito yung OE nya. So meron siyang 3.3 dyan sa OE nya. Kanina nung chinek ko. So meron siyang 3.3. Umabot naman dun sa may side cuff. So dito na lang tayo sa ano, kukuha tayo dito sa yan, sa STBP, STB1. Diyan tayo kukuha, magja-jump tayo papunta dito sa side cuff natin. So gagawin natin dito, hindi tayo magtatap diyan sa may STBR kasi output na yan. Output yan galing dun sa ano, sa DC-DC. So pwede lang sa ano, pwede lang natin diretso na kasi kapag sa STBR tayo, may ikakat pa tayo dito. Magkakat pa tayo ng papasok sa IC na yan. So gagawin natin dito sa STB1 lang tayo mag-jump. Tapos tingnan natin yung display. So ayan. So yung mapapansin natin mga bro, yan. Ito yung no signal sana dapat na ano. Yan, yung black na yan tumatakbo. So dapat yan yung no signal na logo na tumatakbo pag ino-on natin yung unit. So ayan mga masters, ayan, nalagyan na natin ng hinang, na ikabit na natin doon sa may top board yung STBP, STB1. Tapos kukonek natin dito sa STBP dito sa side cuff nya. Titingnan natin. So ayan mga masters, naikabit natin, ayan, okay na yung signal nya. So nag-okay yung display nya, ayan. Ito ang labo. Zoom natin. So ayan, nakabit natin dyan. STBP tapos dito naman, dito natin na ikabit, ayan, dyan natin na ikabit sa STBP, yan, ito yung STBP yan. STBR, CPB1, STB1, tsaka OA. So ito yung STBR, ito yung CPB1, tapos dito tayo nag-connect yan. Yan. So makikita natin ito. Yan, dyan natin kinonect. Dyan sa STB1.
So ngayon yung display niya mga masters, ayan oh. Hindi na siya nagpi-flicker. So okay na yung display niya. Pindutin natin yung ano sa menu, sa source. So ayan, okay na yung display niya, di na nagpi-flicker, di na nag-iba yung kulay. Ayan, normal display, normal color. So ayan, patayin natin tapos saksak ulit natin kung ganun ba yung ganun pa rin ba yung kalalabasan. So saksak natin, power on, hintayin natin yung display. So ayan, so normal na yung display niya mga master. So ayan, may no signal na. So, ayan, normal yan. Parang sa camera lang nagsha-shadow. Ayan dito, parang may shadow. Pero normal yan, normal. Normal sa... Ayan, normal display. So, ayan. Sana may natutunan ulit tayo mga masters, mga bro. Yun sa mga baguhan. Ito lang yung ginawa natin, nag-jump tayo ng signal, hindi voltage yung ginamp natin kundi signal. So hindi lahat nakukuha sa cutting, hindi lahat iaasa natin sa cutting. So may mga problema din na kailangan natin gawing mag-jump, lalo na pag ganito sa mga side cuff. Ayan, kailangan natin mag-jump pag may missing signal or voltage. So ayan yung ginawa natin, nag-jump lang tayo dyan, papunta dito, nag-normal na yung display. So sana may natutunan ulit tayo mga masters, mga bro, kahit konting tips lang para sa ganitong problema. So that's all for today's video. So ngayon dito, maraming salamat mga masters, mga bro, sa panonood, at sana suportahan pa rin niyo yung at tangkilikin yung channel natin kahit bihira tayong makapag-upload. Ayan, kasi sa sobrang busy natin, di na natin nakukuhang mag-video ng nag-video ng repair natin. So ayan oh, may mga gagawin pa tayo. Ayan, 2 unit, 3 yan sa likod, may isa pa. Tapos ito, isang 32 na Devant din yan. Tapos dito, 2 ampli. So that's all for today mga masters, at salamat sa panonood.